Uy mga kaluoy ha. Batang berdogo, dili man ikaw ang amahan anak. Unyag dili ako ang amahan. Kisa man ay amahan anak. Wala kay abot kung kinsay amahan anak. Gusto lang namo ako si Batang Berdogo, mo imando. Iyang amahan. So yun mga kamaster, mayroon pa palang papa si Batang Berdugo, pero hindi nila sinasabi sa amin. Bakit kayo nag-aano dun sa kanila? Kung talagang tatay siya ni Batang Berdugo, bakit niya ginagawa niya sa anak niya yan? Bakit kayo sunod-sunuran sa tatay niya? Ano naman talaga? Sana pag tatay talaga siya, i-ano niya yung pagiging tatay niya, hindi yung susundin niya si Batang Berdugo sa ano niya, yapak na nga patungo sa bundok, hawakan ng baril. Bakit? Sino ba yung ama niya? Wala ka nang pakialam dun. Sino ang ama niya? Bro, mag-ingat ka bro. Wala kay labot. Hindi pangutan na. Talagang matapang to ah. Sino bang pinagmalaki nyo? Si Dilobyo? Pinagmamalaki namin yung ama ng Batang Berdogo. No. Tangin na yan! Bro, buat naik bala bro. Sini mga kamaster. Sundan natin sila bro. Yun, nadapa. Ah. Abus ang bala. Oh. Ayun. Wag ka naman! Ayun. Gapang! Kapangin mo bro. Gapang! Kunin mo yung baril. Ano bro? Baril na walang bala. Balian ang tail bro. Bali ang tail? Bali. Patugaan na bro, patugaan na. Isa nagsuko sila. Isa nagsuko sa inyo ah. Isa nagsuko. Isa nagsuko. Ah, matandaan. Wala na, dagan na mong kauban. Ha? Apang. Wala na mga idol, balik na. Balian mga idol. Yan ang suko sa inyo ha. Yan ang suko. Hindi lumyo. Hindi lumyo. Apang ka pa ha? Ano bro? Sayang ka bata. Sundan mo yung isa? Agaw pa ng baril. Bro, sundan ko yung isa pero pumapas. Tara, sundan natin. Sundan natin. Tama ako.
Ayun. Ayun bro. Ah! Sama? Ayun bro. May kasama. Magsumbong na siya, Commander. Ano to? Kapangit. Saya mga master. Malapit na siguro yung ano nila dito. Sa yung isa. Tandaan mo pa yung kanan dito? Parang hindi ko na nalaman tong location na to ah. Ibang location. Ha? Pati rin ako. Hindi ko. Yung mga kamaster, parang nawala kami dito sa gubat. Hindi ko na alam kung saan kami ngayon. Hindi na po. Parang delikado tayo pag maabutan tayo ng gabi. So yun mga kamaster, naniniwala ba kayo sa anong tawag dito? Sa amin dito sa mga Bisaya, Imino. Mino. O parang ano mga kamaster ba? Nawala ka sa ano? Hindi mo alam yung saan ka patungo? Hindi mo talaga natandaan yung ano natin ganyan na? Hindi po. Hindi mo natandaan? Parang malayo po. Ang bundok. Ba yung pakiramdam ko yung nakuha ko na yung ano? Yung binaon ko dati, yung mga kamaster ano? Kunti, ano tayo kunti? Usok tayo kunti. So yung inuha ko yung anting-anting ko dati mga kamaster nung sagsaga na nag-ano kami, munti ka na kaming naabutan habang kinukuha ko yung anting-anting. Iba yung pakiramdam ko, sobrang init ng katawan ko. Pero isang problema namin dito dahil hindi namin alam pareho yung lugar saan na kami ngayon. Madilim na. Buti sana kung mayroon tayong duyan. So wala tayong duyan eh. Mga yung problema kasi ano, mahal yung duyan po. Kaya nga eh. Nasa 500 yata yun. Or 600. Plus yung duyan, yung may musket. Oo. Yung nagtanong ako doon sa ano, bayad. 650. Pero Buti. nag-promo pa yun ha. Oh, buti sana kung mayroon tayong ganun kasi maraming puno dito na pwedeng pagsabitan ng duyan. Duduyan na lang kaso wala tayong ganun eh. Kaya isa pa, hindi natin alam kung anong lugar na to, ang bundok na to. So yun mga kamaster, maraming salamat po pala sa
pagsubaybay nyo sa amin. Sa pasensya dahil medyo natagalan akong nag-upload sa mga videos dahil medyo busy lang sa kakahanap ng pwede namin pagtirahan sa mga bata. At yun nga, sa masamang palad, mayroon na nga tayong nakita pero pinalayas din dahil ayaw daw nilang madamay. Inanong ko naman yung ano nila, decision dahil para din sa pamilya nila yun eh. Kaya hindi naman ako nang galit. Wala sa akin yun. Dahil hindi naman pwede natin ipagpilitan yung sarili natin sa tao na wala namang kwenta pagpilitan natin eh. Walang mangyayari. Kaya tayo na lang yung atras. Hanap na lang tayo ulit ng bahay. Doon sa malayo. Malayo talaga. Siguro doon tayo sa bundok ng ibang lugar. Hindi dito sa maraming kalaban. At sana bro may tumulong sa'yo. Kaya nga eh. Sana may mga mabubuting puso na sa akin. Kasi madami rin sa akin na kawawa ka raw. Sunog na yung bahay mo. Kaya nga yung kanina, tinanong ko kanina bro, bakit yung sinunog yung bahay ko? Sabi nila, gago talaga, sinabihan ako, wala kang pakialam. Dahil sinunog namin yun, dahil wala ka doon. Tarantado talaga, talagang ibubuhis nila yung buhay. Para lang sa Dahil yun mga kamastera, ito lang yung napuna ko dahil mula nung sinabi ni Dilubyo na pag makakuha kayo ng isang buhay ng vlogger, may premyo daw silang makukuha doon kanila ni Dilubyo. Bibigay daw ni Dilubyo yung premyo pag makapatay daw sila kahit isa sa amin. Kaya nagpursigi yung mga buang, yung mga yung ulo nila. Yung mga tauhan naman ni Dilubyo, nagpursigi na hanapin kami para patayin kami, para makuha yung premyo. Kung hindi pa naman sila mga bugok, ibibigay ba talaga ni Dilubyo yung premyo? Hindi nga sila binigyan ng allowance, premyo pa kaya? Hirap na yan. Gagamitin sana nila yung nila. Pinaasa lang sila eh. Gamitin sana yung pag-iisip nila eh. Sabihin sana nila na kung bibigyan tayo ng pabuya, sana binigyan tayo ng allowance dito sa bundok. O di ba wala silang nakukuha. Tapos ngayon, hinahunting nila kami dahil sa pabuya na pag makakuha daw sila kahit isa sa amin, daw sila ng premyo. Hindi ba naman sila bugok na sunod-sunuran? Inisip nila sana yung bibigyan sila sana noon pa. Sana noon pa sila binigyan. Ngayon, nahabol-habol nila yung bawat isa sa amin para yung premyo makuha nila. Sus, mga bugok talaga. Kaya nga sinabihan ko na baka gusto nyo magbago. Ayaw talaga. Kasi pinaglaban nila si Dilubyo. Hindi sila takot hindi sila takot sa anong tawag dito, sa gobyerno. Takot sila sa kay Dilubyo. Yan yung mga kamaster. Kung sino man yung mauubusan ng swerte sa amin, makikita din kami yung sinasabi nila na ama daw ni Batang Verdugo. Hindi ko alam kung sino yun. Sinong sinasabi nilang ama. Hindi ko alam kung sinong ama ni Verdugo, Batang Verdugo. Basta ang sa akin lang, talagang hindi ko bibigay yung bata dahil pangako ako na bubuhayin ko at papaaralin ko. May isang salita kasi ako mga kamaster eh. Yung pagputok mo kay Verdugo, hindi mo alam pala na. Hindi. Yan. Bata pa lang yan. Doon sa dati sa pa ako, hindi ko lang parang mababalik yata yung sa memories ko nung nakaraan. Doon sa bundok pa ako. Bata pa lang yan. Lang yan, naglalaro-laro. Wala akong nakitang magulang, wala akong nakitang kuya, wala. Lang yan, parang kung saan siya naabutan ng dilim, sa kampo ko, doon siya makakakain, doon siya makatulog, kinabukasan sa iba na naman. Kasi bata eh. Laro lang yung inatupag eh. Kaya walang nakaisip na may magulang pala, may kapatid pala, na commander. Kaya habang lumalaki yung bata, kami naman, marami kaming commander dati. Kami naman nag-aambag-ambag na mabilihan ng tsinelas o sapatos o sa pang gamit ng bata.
habang nagkataon na destino ko sa kabilang kabilang grupo. Umiyak yun. Si Batang Berdugo, umiyak. Napalingon ako kaya kinuha ko. Sabi ko, wala naman sigurong magagalit kasi parang sa haba-haba ng panahon na ako yung kahaba-haba ng panahon na ako yung nagpapakain nito. Wala naman akong nakita na magulang o kapatid. Wala rin naghahanap. Kaya naisipan kong dalhin. Kaya yun ang nangyari. Ako ang nag-alaga hanggat lumaki. Kasi wala namang nagpapakita na walang nagpapakita na, uy, anak ko yan. Uy, kapatid ko yan. Wala. Ngayon, malaki na. Kaya malaki na. Inuusig nila na gusto nilang kunin. Gusto nilang kunin. Imbis na bago na. Gusto na ng bata. Sabi nga niya nung nakaraang gabi, Ama, naka-high score ako sa school. Sa eskwelahan daw. Naka-high score. Nakakuha daw siya ng mataas na score. Kaya nagpapasalamat ako. Sige, pagbutihan mo. Kahit walang-wala tayo, papaaralin kita. Sabi ko sa kanya. Para lahat ng mga pangako ko sa iyo. Yung na bagay na hindi ko talaga ibibigay si Batang Berdugo kahit ano mang mangyari. Dahil may isang salita ko na pagpaaralin kita at hindi kita ibibigay. Mawala man ako, sana yung mga ginagawa ko sa iyo, sa iyong kapatid, ikaw yung magiging kapalit ko. Sana naman. Yan ang pinakamabuti, bro. Kaya nga. Kaya ngayon, humahabol-habol sila na gusto nilang kunin si dahil mayroon pala silang plano na ipalit sa trono. Pagiging batang commander. Na mga kamaster, Madilim na. Problema natin dito, saan tayo matutulog? Basa yung lupa. Hanap tayo ng mga kung may dahon. Baka may ahas na naman. Baka yung mga kamaster, may kwento lang ako nung nakaraang gabi kasi. Bago kami nakarating dito sa bundok. Lang tayo, tapos sa isasandalan natin ulo natin sa puno. Akala ko mga kamaster, isa nga ng kahoy. Pinunot ko dahil nag-ano ko ng pagkain. Tigtil pala, ahas. Yung doon nadampot ko. Kaya hindi talaga basta-basta. Sana may duyan. Kasi mga kamaster, pag may duyan, tulad dito, mataas na kahoy, puno. Pwede naman kami doon sa babaw, di ba? Sa ibabaw, tali. Basta lang tayo, tsaga lang tayo. Tulad nito, malaking puno ng tawag dito, gabi. Gabi ba to? Dito gabi. Masyado bro, kasi medyo madilim. So paalam muna tayo. Kasi medyo madilim na. So yun mga master. Paalam muna kami saglit. Babalik din kami mamaya. At hanap lang kami pwede namin pagtuluyan ngayon kasi hindi namin alam. Kasi si Bro Max hindi rin alam kung saan kami ngayon. Kasi nawala kami habang malaki kasi itong gubat. Hindi namin alam kung saan na kami lulusot. Yung isa na yung kasi hinahabol namin mga master So yun mga master, maraming salamat. Update na lang kami. Mamaya siguro pag makakita na kami ng kunting pwede namin pagpahingahan. So yun mga master, maraming salamat. Sana suportahan nyo kami sa bawat araw na lakad namin sa ginawa ng Diyos. Kayo rin mag-ingat kayo sa bawat araw. Thank you mga kamaster.